po ang programang Kaya Mo Yan ngayong Sabado, May 11. Meron pa tayong, bago tayo introduce ang ating guest, kasama Cory, ating alamin mula sa PAGCOR Photography Contest 2024. Arangkado muli ang PAGCOR Photo Contest 2024 simula ngayon at nag-umpisa nitong February 15. Kaya inaanyahan ng mga amateur professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda, mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kung hindi para sa sambayanang Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 Photo Contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bago ito Bukod sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras, at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng PAGCOR ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong 2023. Ang 8 mananalo sa conventional category makakatanggap ng 100,000 piso premyo bawat isa. Samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais tumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakaraang taong. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Para sa kompletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Ayan, sali na, daming premyo. Partner Cory, pakilala mo na ang ating special guest ngayong araw nito. Go ahead, Cory. Okay, yan mga kababayan, alam na natin, di ba? Na noong 1982, ayan, biglang sumulpot isang napaka-cute na Pokemon. Di ba? 1982 pa yan, partner. Yes. Ang invention ng isang Japanese, ang pangalan niya Satoshi Tajiri. Yun. Ang kaibigan na Ken Sugimori. Yan. Mula noon, lumaki hanggang talagang sobrang lumaki ang itong Pokemon. At ngayon, meron ng Pokemon Craze at Mania. At nasa Pilipinas, ang pangalan po ng event na ito ay Pokeverse. Pokeverse? Yes, Pokeverse. Kaya sumali na tayong lahat. Magiging lots of fun sa SMX. Please welcome si Captain Kirk Allen ng Pokeverse. Hi, Kirk. Welcome. Captain Kirk. Hi po. Ayan, paano nyo naisip dalhin yung Pokeverse dito sa Pilipinas? Ayan, nako. Meron siyang Ito po yung character natin, yung kinuusap nyo. So, this is Pikachu. Of course. Pikachu. Ito kasi yung yung plushie na pinasign ko galing kay Alfred Kahn. So I think around early 1998 yung CEO ng 4Kids Entertainment kinuha yung license from Japan, dinala sa US, translate from Japanese to English, and then it was initially yung Pocket Monsters, and then kinut down, naging Pokemon. So I think years ago na-meet ko si Sir Alfred,
Pinassign ko yung Pikachu kasi siya yung CEO. Siya yung nag-hire ng lahat ng mga voice actor, ng mga translation, mga pangalan ng Pokemon na alam niyo today. So, yun yung beginning 2 years ago. And so, galing sa connection na yun, naging kaibigan ko yung mga ibang kasama sa event, kasama sa mga conventions. Na-meet ko yung mga voice actor, mga voice actress ng yung beloved anime na to. So, as I was traveling the world, kasi I work on different businesses rin, I said, dapat may convention tayo dito sa Philippines. Ito yung trailer ng event namin. Kirk, ito ba yung kauna-unahang Pokeverse dito sa Pilipinas? Kasi meron po may ibang community-based events dito sa Philippines. Most of them are parang mga conventions, mga fan-made. The difference lang po sa event namin, we're focusing more trying to make a higher bit of quality for the event. Kasi just like in the US, it's very expensive to bring mga headliners na ganito. Marami kasi yung mga games ng Pokemon, from mga video games, mga cards, mga plushies, mga mobile. Sa lahat talaga. And in 2 years, magiging 30th anniversary na. So, yung mga bata na mga 90s kids na, sa grade school or, mga high school sila, their parents na. They have their own kids and then may next generation na. So, yung event pero talaga... collectors pa rin sila, collectors and followers pa rin. Bumabalik talaga yung mga collectors na to. Kasi some cards can go up to almost $5 million. Yun yung Imagine, partner, sana nangolekta tayo ng Pokemon noon pa. Partner Ricky. Umakyat ng ganun kalaki na, collector's item na, Kirk. Opo. And then naging Pokemon went from parang IP or brand, naging kultura na. And may mga fans talaga kasi na-dedicated. Kasi after kung matagal na, eventually I said na baka pwede itong maging industry. Paano maging Pokemon? Maging industry. Pero yung pinaka-importante sa event po, we're bringing in yung original na voice actress ng anime, si Veronica Taylor. Siya ba yung original na voice over? Yung English dub. So she was the voice actor for yung unang 8 years ng anime. So tapos yung singer rin kasi lahat ng mga tao kilala yung boses ng yung Pokemon theme song. Correct. So yun talaga, in-invite namin silang dalawa kasi kilala ko naman sila matagal na and nag-uusap kami na paano tayo makagawa ng isang event dito sa Philippines, at least maka-reach out kasi pumupunta sila sa Malaysia, pumupunta sa mga Indonesia, Japan, sa lahat ng mga ibang countries pero wala dito. So, kahit isang signature po nila, for example, is baka isang daang kaya $100 kunyari isang signature pa picture, 'di ba? Pero ipasign lang sa card nun, sometimes nag-double, nag-10x. At kasi may mga fans yung wait, kaya importante. What do you think, Kirk? Kailan ng event? Yung event po is in a few weeks, May 31 to June 2. So SM Malapit na. Wow, SM Megatrade. So malapit lang. Mega Mall. But I wanted to ask you, Kirk, ikaw, matagal ka na follower. Ano ba ang attraction? Ano ba ang magnet na umabot ng ganitong katagal at umabot ng ganitong kalaki ang following ng Pokemon at saka ng anime? I think kasi po, it's people are not buying Pokemon para sa mga characters talaga. They're buying it kasi nare-remember nila yung childhood nila. Ayun. Kasi yung nare-remember ko rin nung especially sa nanay ko, I'm sure most of you baka kilala niyo siya, si Miss Marites Allen, the Feng Shui Queen. Of course. Alam, kilala Ayan namin. si Marites Allen, ang aking kaibigan na Correct. Feng Shui Queen of the Philippines. Yeah. At tumawag sa akin at sabi niya, Cory, meron akong isang event
para sa buong pamilya. Nang talagang matutuwa ang mga kabataan din at mga followers ng Pokemon. Kaya yan ang resulta. At saka yung anime, talagang malaki yan. Whenever I go to Japan, meron palaging gabi na nag-anime yung mga tao lumalabas sa gabi, di ba? Kahit walang event, di ba, nakakostume sila. Opo. Di ba, lalong-lalo kapag nasa Harajuku ka. Kasi naging kultura na, it's not, hindi na parang fan-fan lang, naging kultura. Kasama na sa, embedded na sa, talaga sa marketing rin. Kung makikita mo yung McDo, nagba-marketing na, dami mga anime. Oo nga. Kasi, so, ito yung paano, yung bagong way mag-communicate yung mga brands, mga companies. Kaya nakikita niyo po yung mga Pokemon brand, di ba, nasa Oreo, mga Miniso, nandito na sa sa Samsung. So, lahat ng mga brands kasi ito yung parang means na mag-communicate yung mga brands gamit ng isang character na kilala nila, 'di ba? Kasi Kirk, ano ang highlights nitong, is it a 3-day event? Anong highlights? Yan, partner. Meron silang contest. Ano bang teaser na pwede mong banggitin sa mga ano dapat sila? Anong highlight ng 3-day event? Po. So, yung 3-day event, inayos po namin yung programa, pero yung i-expect talaga dito is may araw para sa mga collectors, may araw para sa mga taong gustong mag-compete, yung mga competitive ito, and then may para sa mga pamilya. Cosplay competition. Kasi may iba kasi yung yung events, marami kasi diverse talaga yung yung fan base. Mga tao talaga may gusto mag cosplay, pero sa mga tao gusto lang mag-compete kasi they can win trips to Japan or pupunta ka sa yung talaga yung na-enjoy ng mga tao is like nag-open ng mga packs, yung mga cards. Kasi makapull ka na isang card nga nagiging 1,000, 10,000 pesos overnight. Imagine, no? Dapat pala hanapin ko yung mga Pokemon cards ko dito. Hanapin mo na. Pero baka nandyan na sa baul mo. Oo. O baka nabenta sa garage sale. Nako. Nako. Alam mo, partner, yung Pokemon nito napakalaki. Kasi 3 may-ari daw nito eh. Merong Game Friends, Nintendo, Game Freak, Nintendo, at Creatures. 3. Correct. The Pokemon Company. O yun, ang tawag doon. Ayun. Kailan dating nung binanggit mo kanina mga voice-over na what day would they be? The voice of Pokemon. Kirk. Darating sila, arrival nila mga May 29. So, inayos na po yung mga flights, mga pick-up kanon. And then, baka may mga activities pa kami na i-announce before sa event, especially kasi talaga on demand sila, and luckily nakuha natin. Sabi nga sa akin na yung mga schedule namin book na nga hanggang 2025, diba? Imagine wow. So hindi kaya nga na-rush namin tuwing event kasi matagal tayo maghihintay para sa ganito. Baka 2 years, 3 years na before pumunta sila dito. Kasi hindi pa sila nakapunta dito kahit mag-holiday. Or kahit... okay. First time talaga. So, I think sa mga Pinoy, ito yung opportunity na ma-welcome natin yung childhood natin na heroes talaga. Yeah. Kasi makikinig ka lang ng mga boses nila, matutrowback ka sa nung bata ka. Kahit adults dito, kasi mga parents rin, kahit maririnig mo yan, alam ko yun nung umuwi ako sa bahay ko, or nung kakatapos ko lang sa school, na nanonood kami, or naglalaro kami sa playground, or ganon. So yun talaga, hindi naman Pokemon yung Pokeverse talaga yung focus. Yung focus talaga, yung mga community. Yung mga tao talagang fans na gustong mag-opportunity na, eto talaga, 3-day weekend para maging bata ulit. Yun talaga yung
At saka accessible, very accessible yung venue mo, Mega Mall. Talaga, minsan importante yun, Cory, yung saan makapunta yung mga tao. At saka safe naman ang lugar na yun. Oo, safe naman. Para sa mga gustong sumali, mga exhibitors, may chance pa ba? Opo, may kunti na lang na mas spots sa iba-ibang area. Also, may mga nag-message rin sa amin na baka Pokemon lang pwede magbenta. Again, yung event namin, just to be very clear, we are not officially affiliated sa Pokemon Company. Hindi kami, we're not claiming na any IP or anything, pero may nagtutulong sa amin mga advisors para ma-position namin yung event na masaya yung Pokemon na position na in a way na fun event lang ito. Fun event. Yung importanteng line po is themed event. Are they encouraged to wear their Pokemon attires? May contest, partner. Yeah. May mga contest po kami. I think yung mga na-flash sa screen kanina, may announce kami na kunyari kung may mga taong gusto kunyari magkumanta, just do the cover of the Pokemon theme song at saka pwede kayong baka may opportunity na magkanta kasama ni Jason Page, yung original singer ng Pokemon. Yun. Jason Page, yes. So, marami talagang opportunity. Cosplayers rin kasi marami talagang mga characters sa anime na to. And may premyo kayo, di ba, Kirk? Marami premyo in terms of may mga, what do you call this, i-announce po namin next week yung mga categories, yung mga mechanics kasi marami kasing activities kami ni line up kasama sa mga sponsors and partners namin, and we're very thankful talaga. Kunyari, we're very thankful also to shout out to Philippine Airlines kasi there are partners, they're helping us fly in the headliners namin na Jason and Veronica, and also for our partners from Miniso, mga hobby shops, si Hobby Stadium, Arken, kasi sila talaga yung nagpa-foster ng mga activities, mga items na binibili na original, authentic, and also kasi yung mga event na to hindi talaga it doesn't happen all the time. Hindi nangyayari all the time. Pero once in a lifetime. Ano bang contact numbers nyo, Kirk? Kasi siyempre maraming nagtatanong saan mabibili yung tickets, saan pwede magpa-exhibit, saan sila tatawag for reservations. At makakahabol pa yung mga ibang sponsors, no? Opo. Just yung gawin nyo lang po is go to pokeverse.ph. So that's POKEVERSE, Pokeverse, parang Pokemon Universe, kaya nga Pokeverse. .ph. Ito po yung website namin. Pero kung kailangan nyo mag-contact for mga exhibitors or potential sponsors, just put exhibitor@pokeverse.ph yung email. There you go. And contact number po is 0920-928-1288. So that's again 0920-928-1288. And follow na lang sa page po sa mga social media namin. Mag-message lang kayo. Yung team namin magre-respond naman. Kasi open po kami. Ayan, Kurt. At sino ba ang character mo sa Pokemon? Well, ako sa akin talaga si Pikachu. Hello, Pikachu! Ang laki ng Pikachu ni Kirk. May power si Pikachu, di ba? May power yan. Marami po kaming surprises. Mag-announce rin kami I think next week. Baka pwede ko na i-announce kasi magpa-partner kami. Sige, go ahead. With the Manila Puppet Theater rin po. So may gagawin kaming parang magandang almost authentic na Pikachu. Parang real life na Pikachu. Galing. Ayos ka maganda. So iba talaga yung event. Ilang talaga para sa for the family, for mga collectors, yung mga big fans kasi eto lang talaga yung testbed. So everybody po, welcome po sa lahat, and message na lang po kung may mga questions.
Okay, see you May 31 until June 2. June 2. Sa Mega Mall. Mega Mall. Ang Mega Pokeverse. Trade. Pokeverse. Okay. Kirk, maraming salamat sa oras mo. Salamat, Kirk. Hello to your mom, Marites. See you then. Allen. See you then. At Happy Mother's Day sa kanya. Happy Mother's Happy Day. Mother's Day po, Miss Tito Cory. Thank you. Alright, sa oras natin 4:44 ng hapon, magbabalik po ang programang Kain sa DCRA. Abangan nyo ang ating paboritong segment na dala ni Partner Cory, ang Happy, Healthy at iba pa. Sambay po mga kawan.